Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ito po ang Engineer Life 101. At ngayon po, meron na naman po akong i-share sa inyo na Excel skills na pwede po natin magamit sa ating mga ginagawa ngayon or sa mga trabaho po natin, or kung ikaw man po ay isang teacher, pwede nyo pong magamit po ito. Okay? So, ito po yung tinatawag na automated student database. So, ang gagawin po natin, meron po tayong gagawin na system na mag-encode ng mga details ng mga student sa database. So, kung makikita nyo po, meron po akong ginawa dito na dalawang sheets. So, meron tayong form and database. So, dito po sa form, dito po yung gagawin po natin na parang automatic na data entry form. Dati po gumawa po ako ng tutorial tungkol dun sa pag-encode na hindi gagamitan ng macros or VBA. So, dito naman po, gagawin po natin siyang automated na kapag may clinic po kayo ay papasok po lahat ito sa ating database. Okay? So, ngayon, simulan ko na po yung aking tutorial. Bali po dito, meron na po akong nagawang template para sa ating tutorial ngayon. So, meron tayong student information form. Meron siyang student ID, name, grade, section, and also quiz. So, dito po, syempre, ano ba yung mga kailangan na data ng student? So, ito po yung data na i-encode natin dun sa database. So, ang gagawin po natin, ayusin lang po muna natin yung ating pinaka-form para medyo mas presentable po siya. So, dito po, pwede po natin siyang kulayan ng black and palitan po natin ito ng white. And sa ating labas naman, pwede natin gawin po ito na kahit brown or gray, sorry. So, pwede natin gawin gray lahat yan para mas lumutang po yung ating form. Pero, dito po, medyo lakihan lang po natin kasi mamaya pa maglalagay po tayo dito ng mga buttons. Para pag clinic po natin siya, ayun po yung i-click natin para mag-automate yung ating student information form. Okay. So, meron na po tayo na ilalagay po sa database. So, ang next po natin na gagawin ay punta tayo sa database. Tingnan muna natin. So, kung ano yung nakikita natin dito sa header, ito rin po yung nandito sa form. Yan. Okay. So, ibig sabihin, kung ano yung encode natin dito, dapat mapupunta po siya dito. Okay. So, ano ba ito? Mapupunta po dapat siya dyan. So, yan. Ganyan po dapat yung mangyayari. So, meron tayong, so bago po yan, gagawa muna po tayo ng, meron po pala ako na code na nakalagay na po sa ating notepad. So, gumawa na po ako niyan para hindi na po tayo mahirapan. So, kasi ang focus po natin dito ay gumawa ng template. Pero yung hindi natin focus po ang ituro po sa inyo kung paano mag-coding. So, para madali na po sa inyo na makopy itong template po natin. Ngayon, para po magawa po natin yun, ipipaste po natin yung ating code dito. So, punta muna tayo sa ating developer and sa macros po. So, gagawa po tayo dito ng, for example, hindi po lang.
Okay. Punta po tayo sa Visual Basic. Okay. Sa Visual Basic, ipipaste po natin itong so, insert tayo ng module. And then, kunin po natin yung form dito sa ating code. Okay. So, yun yung ginawa ko na code. And copy lang po natin siya dyan. Okay, by the way po, pwede ko pong ibigay ito sa inyo ng libre yung ating code para dito sa ating gagawin. Ngayon, pag tinignan po natin yung macros natin, meron tayong ginawang code dito na add record, delete, search and update. So, magagamit po natin yan mamaya. So, ang una po natin gagawin ay dito sa student information form. So, gusto natin maging mag-automate na po siya. So, punta po tayo dito. Hanap po tayo ng pwedeng ilagay dito na button. Ito po yung button. So, gusto natin malagyan siya ng add record naman. So, yung button byte natin is, ang title po niya is, ang pangalan niya is add. Okay. So, ang next po natin, or actually, pwede po natin siyang gawing submit. Ayan, para mas maganda po pakinggan. So, another po ay gawa ulit po tayo. Pwede na natin i-copy po ito. So, para parehas po sila ng size. Okay. So, ang next po natin na gagawin po dito ay yung okay. So, pwede tayong mag-search. So, for example, search po natin siya. So, kayo pong bahala kung paano niya po, kung ano ba yung gusto nyo ilagay po dyan. So, copy ulit. Copy paste. And then, pwede tayong ilagay dito na update. And copy po ulit natin. Delete. So, ito yung delete. Okay, meron na po siyang macro kaya. Okay, so yan po yung ating buttons. Okay. So, ang gagawin po natin, gusto po natin na kapag pinindot po yung bawat isang button po dito, ay ma-automate yung ating gagawin. Okay? So, medyo hindi lang pantay. Pantay lang po. Okay, dito sa search, assign po natin yung macro ng search. Okay, right-click lang po yun. Right-click, assign macro, and then dito si update record and okay. Then delete, assign macro, and then delete, and then okay. So, tingnan po natin. Actually, kanina may napindot po akong para pumasok po ito. Pero, pwede natin delete muna siya. So, for example, ito, gusto natin ipasok dun si Jenny. Pero, baguhin po muna natin to. Lagyan natin ng border para mas makita natin yung ina-encode natin. So, actually, pwede nyo na nga baguhin din yung color nito. So, pwede nyo siyang ganyan yung color. Or ibahin nyo lang siya. Yan. Para mas kita natin yung mga encode natin. So,
For example yan, wala pang laman po ang ating database. Tingnan po natin kung pag nag-encode tayo, submit po natin. So, makikita natin record added successfully. Okay lang po natin. And then, tingnan natin dito. So, na-add yung kanyang record. So, another po. Try natin kung si June 85. Section niya is makaban sa quiz number 2. And submit ulit. So, nakita natin record added successfully. And dito, umad po si June. So, paano naman po natin gagamitin yung search? For example, hanapin daw po natin si June. So, ang gagawin natin, type lang natin dito sa student ID 1003. In search, lalabas si June. So, tingnan natin. Tama. And 1005. Search ay si Jenny. Okay? So, paano naman po yung update? So, for example, si Jenny, gusto natin i-update. Ang score niya ay 95. So, update natin. Nakalagay dito, record updated successfully. And then, naging 95 na po dito si Jenny. So, paano naman kung delete? So, gusto natin i-delete si Jenny dyan. Delete natin. Are you sure you want to delete this record? Yes. So, record deleted successfully. And, napunta naman tayo sa, dito sa database, na wala na po yung record ni Jenny. So, yan lang po ang tutorial po natin ngayon. So, medyo mabilis lang po ito. Kung gusto niyo po na makuha po itong free template, pwede po kayong mag-subscribe sa ating i-follow niyo lang po yung aking bagong FB page. So, yun yung Smartsheet Systems. So, pwede po kayong mag-comment po doon para makuha niyo po yung code. Sabihin niyo lang po na subscriber ko po kayo at i-screenshot niyo po na kayo ay subscriber dito sa ating YouTube channel. And then, makukuha niyo po ng libre itong template po natin. Okay. So, thank you so much po sa pag-subscribe po ng aking channel. And sana po ay may natutunan na naman po kayo dito. So, thank you po. God bless everyone. Bye.